Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po muli sa ating programa, Ang Pagtawag, A Convert Story. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Mar Oriondo, at samahan po ninyo kami sa may kalahating oras na pakikinig sa mga natatanging istorya ng ating kapatid, kung papaano po sila tinawag, minahal, at ipinagmalasakit ng ating Panginoong Diyos. Buhat ng sila po ay tawagin sa loob ng Iglesia ni Cristo. At dahil po 110th anniversary ng Iglesia ni Cristo, ay binabati po namin kayong lahat, saan man po kayo naroroon, saan man panig ng mundo, ng happy 110th anniversary. Tara po, samahan po ninyo kami bilang bahagi na rin po ng pagdiriwang natin sa makasaysayang okasyong ito ng Iglesia ni Cristo. Dito po sa programang Ang Pagtawag. Yes, hello po sa inyong lahat. Happy 110th anniversary po sa lahat ng kaanib ng Iglesia ni Cristo sa buong mundo. Kumusta po kayo? At kagaya po ng sinabi namin kanina, dahil po special episode ito para po sa kaarawan ng Iglesia ni Cristo o sa anniversary ng Iglesia ni Cristo, ay special din ang makakasama natin ngayong araw. Ang pinakaunang naging guest natin dito sa Ang Pagtawag, A Convert Story, ang Best Male Host ng INC Radio Annual Awards ngayong taon, 2024. Mula po sa lokal ng Calamba City, distrito ng Calamba City, Laguna, walang iba kundi si kapatid na Christian J. Azarcon o kapatid na CJ. Good morning, Kuya CJ. Morning, Kuya. Kanina pa ako nangingiti ko. And hindi ko mapigilan yung emotion ko. Sobrang saya po. And sa lahat po ng mga kapatid sa buong mundo po sa loob ng Iglesia ni Cristo, happy 110th anniversary po sa ating lahat. Happy 110th anniversary, Kuya CJ. Opo. Kuya CJ, busy tayo ngayon. Hindi, lagi naman tayong busy, pero this time kasi masaya. Opo. Ang bawat isa sa atin, ang mga kapatid natin, marami tayong aktibidad sa iglesia. So, paano mo sineselebrate itong natatanging okasyon ng ating kahalalan, ng ating pagka-iglesia ni Cristo? Opo, sa ngayon po, tuloy-tuloy pa rin. Awa ng Diyos yung pagtupad po natin sa himpilan ng radyo ng iglesia. Mula Lunes po yan hanggang Biyernes po yung ating masayang tahanan. Pagkasabado naman, yun po yung nagagabayang kabataan po. No? So kahit na medyo malayo yung lugar, may mga pagkakataon po na online naman. Pero tuloy-tuloy yung ginagawa po nating mga pagtupad. Ay, syempre Kuya CJ, anyayahan po natin silang manood. Opo. At makinig. Si Kuya CJ po ay ang host natin, isa sa mga host ng Masayang Tahanan. Yan napapakinggan sa INC Radio, napapanood din po sa INC TV. At nagagabay ang kabataan, no po? Tuwing Sabado po. Tuwing Sabado naman, isa ka rin sa mga host natin doon. No? Kasama ang iba pang mga syempre nagagabayang kabataan. Sige, anyayahan mo sila yung araw at oras ng mga programa po kung saan kayo mapapanood at mapapakinggan. Opo, tuwing Lunes po hanggang Biyernes, alas 8 po yan at hanggang alas 9 po ng umaga yung ating Masayang Tahanan po. Tuwing Sabado naman po, Kuya, yung ating nagagabayang kabataan po na programa po, parehas din po ng oras, alas 8 po hanggang alas 9 po ng umaga. Aside po sa mga ginagawa ninyong pag-host, siyempre dito sa INC Radio, ano pa po yung ibang mga activities ninyo para dito sa ating 110th anniversary, kay CJ? Opo, sa distrito ngayon, medyo busy din po tayo. Ang dami nating mga aktibidad po na inilalatag at ibinababa mula sa tanggapan ng iglesia sa pangunguna po ng kapatid na Eduardo V. Manalo. Sa amin lang po, sa distrito ng Calamba City, Laguna, ang dami. Ngayong buwan lang po, tuloy-tuloy yung mga aktibidad natin. Meron po tayong gagawin mga in-concert, may mga evangelical mission po tayong gagawin ngayong buwan at susunod na buwan po. At tuloy-tuloy po yan, maging yung mga every week naman nating mga aktibidad sa distrito, patuloy po nating ginagawa po. Congratulations Kuya CJ, talagang napakasigla po ninyo. At alam nyo, kahit busy tayo, makaka-relate po yung mga kapatid natin dyan, mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kahit busy tayo sa pagtupad, kahit busy po tayo sa paggawa ng para po sa mga aktibidad natin
sa loob ng Iglesia ni Cristo, masaya po natin ginagawa yan eh. Masaya po tayong naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. At narinig din po namin yan sa inyo. Narinig po namin yan nung una tayong mag-usap Opo. at pakinggan yung iyong convert story dito sa programa Ang Pagtawag. Balikan natin ng konti yan. Kuya CJ, Huwag ready niyo ko kami pa dito. iyakin ngayon kaya. Walang iyakan Opo, ngayon. opo. Balikan natin ng konti yan. Opo. Narito, pakinggan at panoorin po natin yung naging panayam po namin with Kuya CJ. Way back yan, yung Opo. pinakaunang episode ng Ang Pagtawag. Sa panahon ngayon, lalo na sa mga kaedad ko, ang daming korning-korni sa ganito. Pagka sinabi nila, iglesia kayo. Ang boring ng buhay nyo, ang boring ng lifestyle. Hindi po. Kasi po pagka nasa isang sitwasyon ka na nauunawaan mo kung anong ginagawa mo, hindi boring yun eh. Hindi, walang saysay lang yun eh. Kaya po nila nasasabi yun kasi wala pa sila doon sa tunay o ganap na sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kaya nila nasasabi po yun. Pero ang totoong kasiyahan namin, yung pagsunod. Ang totoong kaligayahan namin, yung pagsunod. Ayan, Kuya CJ, nabanggit mo nga, no? Para sa iba, yung ginagawa natin, lalo yung pagsamba, worship, Opo. corny. Mm-mm. Ang dating sa kanila eh. Mm-mm. Pero ang ganda nung sinabi mo Kuya CJ, kaligayahan natin yung pagsunod. Kailan mo na-realize na masaya ka sa ginagawa mo? Simula po nung nung doktrina pa lang kasi iniisa-isa naman po sa atin anong dapat nating sampalatayanan, ano pong dapat nating sundin. Kaya po nagkaroon ako ng comparison na kung ano yung ginagawa ko noon sa ibang relihiyon. Tsaka nung susuri na po ako sa iglesia. So, na-realize ko, ang dami kasing nagsasabi sa akin kailangan pa ba yan? Totoo bang na kayo lang ang maliligtas? Madami sa akin binabato po eh. Ganoon naman po ang ipinagbaon na sa atin during doktrina po. So sa akin naman po, hindi naman ako para lumaban sa kanila sa mga gusto nilang sabihin po o iparatang sa iglesia. Pero ang sa akin kasi kung ano yung naramdaman ko nung habang nadodoktrina po ako at tinawag ako ng Panginoong Diyos sa banal na iglesia, yun lang po ang sinasabi ko. Wala naman tayong dapat na ilihim o imbento na kung ano mang dapat po eh. Kasi unang-una, nung nagdudoktrina po ako, may mga pagsubok din po na pinagdaanan. Marami din pong mga nangyari na hindi natin inaasahan. Pero kaya ko po nasabing masaya ako. Alam ko at naramdaman ko mismo na tinulungan ako ng Diyos eh. Yes, totoo po yan. Naikwento mo po yan sa nakaraan natin pag-uusap na hindi madali ang pinagdaanan mo sa pagpasok o sa pag-anib sa Iglesia ni Cristo. Pero lahat nga po yun, Kuya CJ, talagang napagtagumpay mo. Alam mo, binabasa ko yung mga comments. Opo. Alam ko mo, binabasa mo. Tuloy-tuloy Ano po. Opo, binabasa namin yung mga comments ninyo, mga kapatid. Kahit yung mga hindi pa kaanib o kapatid sa Iglesia ni Cristo, may mga nagko-comment din. Maraming na-inspire doon sa kwento mo, Kuya. At saka, baka meron kayong gustong batiin go ahead po. Batiin po ninyo yung mga gusto ninyo Binabasa batiin. po natin. Lalo yung anniversary. Binabasa po Opo. namin yan. Nababasa po namin yung comments sa ating INC Radio YouTube channel. At speaking, dahil 110th anniversary ngayon, Kuya CJ, at masaya tayo. Gaya nga ng nasabi mo, ginagawa natin ito ng masaya dahil sa pag-ibig. Opo. Out of love sa ating Panginoong Diyos. Kuya CJ, siyempre bibigyan kitang pagkakataon. Go ahead po, batiin mo po ang mga gusto mong batiin. Ito, marami-rami to kaya. Sige po. Binabati ko po ang aming pong mahal po na tagapangasiwa po sa distrito ng Calamba City, Laguna sa pangunguna po ng kapatid na Eranio D. Augusto po. At sa amin pong KSKP, ang Kajeron Ginto po. At sa lahat po ng nasa kapisan ng Kadiwa po, sa amin pong Pangulo din, ang kapatid na Reyna de la Cruz. At sa lahat po ng mga kasama po namin na tumutupad at katulong po natin na tumutupad po sa kapisan ng Kadiwa sa distrito po ng Calamba City, Laguna. At nais ko rin pong batiin, Kuya, yung palagi din pong sumusubaybay po sa atin ang bagong distrito lang po sa distrito po ng Santa Rosa City, Laguna sa pangunguna po ng Pangulo din po ng kapisan ng Kadiwa, ang kapatid na Malbert Laurel. Hello po, good morning po sa inyong lahat. Uy, isipin mo po CJ, yung mga nagkakaroon ng panibagong distrito. Opo. Di po pa, may mga
nadaragdag po ng mga lokal, mga naipatatayong gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo. Kahayagan po yan ng pagtatagumpay ng Iglesia ni Cristo sa kabuuan. Opo. At yun din po yung isa sa mga ginawa natin bilang pagsalubong natin sa anibersaryo ng Iglesia ni Cristo, yung pagpapasalamat po Opo. sa ating Panginoong Diyos. Kumusta ang pagpapasalamat kay Masaya CJ? po kasi pagka ganong mga tagpo po sa buhay natin, ang dami nating reflection. Ang dami nating nare-realize, binabalikan natin yung mga pagkakataon po na yung mga pinagdaanan natin. Kung paano tayo inialis ng Diyos doon. Kung paano tayo tinulungan ng Diyos. Na kung minsan may isip natin, kapag nasa punto kasi tayo ng problema, parang pwede tayong mawalan ng pag-asa, Yes pwede po. tayong manghina po, pero pagka nasa pagkakataong kagaya pong pagpapasalamat, yung may mga special occasion po sa iglesia, at kagaya din po nitong anibersaryo, na nababalikan natin kung papaanong ang iglesia, lalo na po naging nasa abang kalagayan, hanggang sa... Hindi po lingid sa kaalaman ng marami yan. Talagang Iglesia ni Cristo nagsimula na maliit. Opo. Talaga pong nagsimula na hinahamak ng Opo. maraming tao. Pero ngayon, kinikilala na po sa lipunan, kinikilala sa iba't ibang panig ng Sa buong mundo daigdig po. sa buong mundo. At yan ang nakita nating pagtatagumpay. Dahil po yan sa awa at tulong Opo. ng ating Panginoong Diyos. Kuya CJ, ito naman po yung isa ko pang tanong. Opo. Bago tayo mag-break, ano yung number one? Opo. Pangunahin mo pong ipinagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos tuwing sumasapit yung mga ganitong okasyon, yung anibersaryo ng Iglesia ni Cristo. Number one, wala na po kayong mabanggitin, kundi yung naging kaadib po ko sa Iglesia ni Cristo, kasi nagkaroon po ng direksyon yung buhay ko po na dati na nakikwento ko nga po noon na sa ibang relihiyon, okay lang naman na sabihin natin magsimba o hindi. Kung anong gusto mong gawin sa relihiyon mo na kinaniban before, wala naman silang pakialam doon. Hindi naman sila concerned kung anong Yes gusto po. mong gawin. Pero nung natawag po ako sa iglesia, nagkaroon ng linaw kung Opo. saan ka papunta eh. Kasi kung ikukumpara mo po, noon naman pwede kang magsimba o hindi, wala namang problema. Pero ngayon, kung titignan po natin, baka ang higpit nyo naman, kailangan ba talaga every week yan? Ganyan Opo. ang impression po sa atin eh. Pero kung titignan po natin, sa araw-araw naman na binibigay po sa atin ng Diyos na buhay, ano ba naman yung 1-2 araw kang sa isang linggong magpasalamat na makakausap natin, makakaharap natin ng Panginoong Diyos sa panahon ng pagsamba. Malaking bagay po yun Yes. para sa panahon po ng mga pagsubok na nakakarinig tayo ng mga aral ng Diyos, tumitibay tayo. Lumalakas po pananampalataya natin. Oras nga lang po halos no, ang naibibigay natin sa Panginoong Diyos. Hindi naman buong araw talaga pagka pumupunta tayo sa kapilya Opo. o sa gusaling sambahan para sumamba sa Kanya. Pero sapat yun para maipakita po natin sa Panginoong Diyos kung gaano tayo ka-grateful. Opo. Kung gaano po tayo nagpapasalamat sa Kanya sa lahat ng mga biyaya at pagpapala niya po sa ating buhay. So talagang ang number one na ipinagpasalamat mo, Kuya CJ, at ipinagpapasalamat mo yung pagtawag sa'yo ng ating Panginoong Diyos. Lalo ngayon kuya, 110th anniversary po Yes. ng iglesia. Ngayon din po, August 27. Isang buwan lang makalipas itong anniversary ng iglesia. Opo. Anniversary ko din po kasi nung bautismo ko Wow! sa Templo Central noon di ba? Opo. 7 years na po ako sa Iglesia ni Cristo po. Congratulations. Itong taon. Thank you. Kuya CJ. Speaking of anniversary Opo. may mga lokal. Ang dami din May Ang mga dami din. distrito po na nagdiriwang din ng Kasabay din anniversary po ngayon. ngayon. Binabati po natin ng lahat ng mga nagdiriwang ngayon ng anibersaryo. Anibersaryo man po yan ng distrito, Lokal. ng lokal, anibersaryo ng mag-asawa. Di Opo, po ba? Happy anniversary po sa inyong lahat. At syempre, happy 110th anniversary po sa lahat ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo sa buong mundo. Talagang ito yung mga sandali, mga araw po na masayang-masaya tayo, pinagdiriwang po natin at pinagpapasalamat po natin sa Panginoong Diyos na bumangon ang Iglesia ni Cristo. Nagsimula po dito sa bansang Pilipinas. Samantalahin ko na rin po yung pagkakataon, Kuya CJ. Batiin ko lang po ang Carmen GWS o Group Worship Service dyan po sa distrito ng Cebu City. Ayun. No? Isa po yan sa nagpapabate. Siyempre, ang kapatid na John Anthony Catulos. Marami pa tayong pag-uusapan maya-maya, Kuya CJ, pero bigyan lang natin ng daan itong mga ilang paalala po mula po sa ating himpilan. Huwag po kayong alis, magbabalik po ang Pagtawag, A Convert Story Special Edition.
nakikinig kayo sa Iglesia ni Cristo Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan. Nagbabalik po ang Pagtawag, A Convert Story at special episode po natin ngayon dahil sa 110th anniversary ng Iglesia ni Cristo. Kuya CJ, kasama ka pa rin namin ngayon. Hindi pa rin tayo. Oy, salamat ha. Salamat Opo, sa opo. pagpapaunlak. Talagang isang tawag lang. Talagang nag-commit kayo kagad. Opo. Opo, Kuya CJ, speaking kanina, ang pinag-uusapan po namin ng CJ, dahil nga sa 110th anniversary ng Iglesia ni Cristo, involved tayo mga kapatid sa iba't ibang aktibidad ng Iglesia ni Cristo na ang layunin din naman natin ay makapaglingkod po tayo Opo. sa ating Panginoong Diyos at ginagawa po natin ito ng masaya. Opo. Bukal sa loob po. Yes po. Kasi Jay, may isang pagkakataon po, maibahagi ko na lang din na sa panalangin ko, nasabi ko talaga, Ama, napakasaya ko po. May ibinigay ang Panginoong Diyos Pinakinggan niya na panalangin ko. That time, napakalaking biyaya nun. Yun talagang sabi ko, Ama, napakasaya ko po. Sana po ikaw naman ng mapasaya ko o mabigyan ko ng kasiyahan. At kaya naman, yun din ang naging laman ng panalangin ko kasi Jay, yan kasi ang tinuturo sa atin ng pamamahala. Opo. Sa pangunguna po ng kapatid na Eduardo V. Manalo, na tayong bayan niya, tayong mga hinirang niya, kabilang po sa Iglesia ni Cristo, magpatuloy sa pagbibigay ng kasiyahan sa ating Panginoong Diyos. Nakakatuwa po na damdamin, puso po ng marami sa mga kapatid o kaanib sa Iglesia ni Cristo, talagang maglingkod na masaya sa ating Panginoong Diyos. Pero at the same time, kailangan din po nating matiyak na nabibigyan naman natin ng kasiyahan ng ating Panginoong Diyos. Kasi Jay, kayo po, paano nyo naman ginagawa, sinisikap na mabigyan ng kasiyahan ng Panginoong Diyos sa bawat sandali? Opo. Sabihin na po natin sa bawat araw na lumilipas po sa inyong buhay. Opo. Gusto ko yung sinabi mo kayo na paano natin sinisikap. Opo. Kasi totoo po na tayo naman, hindi naman tayo perpekto. Yes. Hindi nga tayo karapat-dapat sa Opo. harap ng Panginoong Diyos. Kaya natin pinagsusumikapan na makapagbigay po ng kaluguran sa Diyos, paano natin mapasaya ang ating Panginoong Diyos. Kasi kung tatanungin natin at susuriin po natin ang ating sarili, talagang hindi tayo karapat-dapat. Pero kaya gusto nating makabawi, sabihin na po natin. Opo. Gusto nating sa lahat po ng pagkakataon, gusto nating magdulot ng kasiyahan sa Diyos. Kasi sa araw-araw po na, sabi ko nga, ginawa tayo ng Diyos, ano ba naman yung maigaganti natin? Sa lahat ng tulong ng Panginoong Diyos po, wala naman tayong maisusukli, wala tayong po pwedeng maipalit po doon Pero bilang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo, lalo na po tayo mga may tungkulin. Sa amin lang po, maikwento ko lang po, no? Sa pagnenegosyo po sa lugar po namin, hindi ko, bagaman tinuturing nating biyaya ng Panginoong Diyos po. Pero pagka dumadating po yung pagkakataon na kailangan kong mamili, uunahin ko ba tong pagnenegosyo ko? Natural kasi paghahanap buhay po yun. Kailangan utos din ng Panginoong Diyos yun na maghanap buhay tayo. Opo. Pero pagka dumadating po yung punto na mamimili ako, alin uunahin ko? Pagtupad. Di baling pong mapapabayaan, pero hindi naman napapabayaan din po kasi alam natin kapag yung mga pagkakataon na wala tayo doon sa hanap buhay, alam naman ng Diyos yun Opo. Diba? Alam na ituturo sa Tama. atin ng pamamahala, alam naman ng Diyos pangangailangan natin Alam ng Diyos kung ano yung gusto natin. Pero pag-uusapan pagtupad, unahin natin pagtupad. Yes. Kasi doon tayo nabibigyan po ng pagpapala, doon tayo nakakaipon din ng saligan na alam na mabibigyan tayo ng biyaya ng Diyos po sa mga panahong inuukol natin yung buhay at lakas natin sa pagtupad. At yung binabanggit mo po, Kuya CJ, bata yan sa mga aral ng ating Opo. Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia. Unahin natin ang Panginoong Diyos. Opo. Yung mga pangangailangan po natin, yung mga iniintindi natin sa buhay na ito, ano man po yun, ibibigay naman po yun ng Panginoong Diyos dahil alam naman po niya yun Alam niyo Gaya ang nga po kailangan natin. nang nabanggit ninyo. Kuya CJ, gusto nating tanungin no, yung mga nakikinig at nanonood. Siyempre, opo, binabasa natin yung comment nila. I-comment down below po ninyo, papaano po ninyo sinisikap na mabigyan ng kasiyahan ang ating Panginoong Diyos sa bawat sandali
o kahit sa bawat araw po ng inyong buhay. Masaya po kami na natatanggap po namin at nababasa po namin yung mga comments po Ang ninyo. dami din po kasi nagko-comment, talagang nakaka-inspire Yes Ang po. lagi nila sinasabi dun sa mga programa po natin, lalo na yung mga hindi po kaanib sa iglesia, nai-inspire po kami. Pero ang totoo po, tayo man na nababasa yung mga komento nila, Oy, opo, nagdudulot din totoo. sa atin ng inspirasyon pagka nababalitaan nating gusto din nilang makinig ng mga aral, Yes po. lalo na yung mga kapatid po na may mga pagkakataon din, hindi natin sila natatanaw o nakakasama, pero kapag nagkikwento sila dun sa comment lang na Opo. lumalakas din sila sa atin din, nagbo-boost yun ng Yes. iba yung kasiglahan po. Para lalo din natin pagbutihin pa, makagawa pa po tayo ng mga makabuluhang programa po para sa kanila. Kaya keep on watching po, keep on sharing po ang mga programs po natin sa INC Radio, sa INC TV, sa SEBC social media Opo. page, meron po sa Facebook, SEBC, subscribe kayo. Keep Ano on ba tawag sharing doon? po. Follow, no? Follow po Pagka sa Facebook. po. Tapos sa atin naman dito sa YouTube YouTube, Subscribe. subscribe po. Opo. Napakarami po nating programa na pakikinabangan nila, lalong-lalo na yung mga religious programs natin. No po? Opo. Talagang nagtuturo po ng mga aral at ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. At lahat po ng yan, unang-una, ipinagpapasalamat po natin sa ating Panginoong Diyos, Kuya CJ. At syempre sa ating Panginoong Heso Kristo. At ipinagpapasalamat din po natin yan dahil sa pagkasangkapan ng ating Panginoong Diyos sa ating tagapamahalang pangkalahatan. Ang kapatid na Eduardo V. Manalo at ang pangunahin po nilang katuwang, ang SEBC President and CEO, ang kapatid na Angelo Eranio V. Manalo. Kaya binabati din po natin sila ng happy 110th anniversary po sa inyo. Maraming salamat po sa pangunguna po ninyo sa amin, sa paggabay po ninyo sa amin, sa walang sawa po ninyong pagtuturo sa amin, at pangunahin pong pagbibigay ng inspirasyon po sa bawat isa sa amin. Kasi Jay, mula sa puso po natin, no? Pag sinasabi natin sa ka Eduardo, sa ka Angelo na mahal po namin kayo. Mahal na mahal po kayo ng buong iglesia. Kuya CJ, kayo, baka meron kayong gusto sabihin. Siyempre. Opo, yayamang nandito tayo sa himpilan ng radyo ng iglesia. Opo. Pangunahin pong nangunguna po sa atin, sa President and CEO po natin sa SEBC, ang kapatid na Angelo Eranio V. Manalo, na totoong kadamdamin po ng pamamahala Opo. sa pangunguna, sa pag-aalaga ng mga may tungkulin po sa himpilan at sa lahat po ng mga kapatid at kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo na patuloy din po nilang ginagabayan. At sa lahat po, at sa pangunguna din po ng kapatid na Eduardo V. Manalo, ang ating pong pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan, na alam po namin na hindi na kayo halos nagpapahinga, pero iginugugol po ninyo ang buhay at lakas po ninyo para po maingatan, magabayan po, at nagsusumika po kayo kahit na alam po namin napapagal din po kayo. Maingatan ng iglesia. Salamat po sa pagmamahal, at itong anibersaryo po natin ka Kuya Mar, buong taon po ito. Siyempre. Sa Opo. 110, no? Yes, Masaya buong taon ito. Milestone ng Iglesia ni Cristo. Marami pa aktibidad na naka-line up. Ano po? Opo. Abangan po ninyo yan, mga kapatid. Ay, mga kapatid po natin. Daluhan Pakipagkaisa po natin tayo, lahat. yes. Opo. Para Yung po sa atin. pakikipagkaisa lang no? Yung pagdalo napakalaking bagay na po nun. Opo. Para po sa kabuuan ng Iglesia ni Cristo. At samantalahin na rin po siguro natin, Opo. Kuya CJ, anyayahan din natin yung mga hindi pa kapatid, hindi Opo. pa kaanib sa Iglesia ni Cristo. Isasabi nilang corny, no? O corny daw, Opo. puro worship, hindi nila alam, napakasaya po Opo. na maging kaanib sa Iglesia ni Cristo. Napaka-fulfilling. Sige, Kuya CJ, bibigay ko sa iyo yung pagkakataon na nag-anyaya ka na sa kanila noon. Go ahead, mag-anyaya ka ulit sa kanila ngayon. Po, nauunawaan namin kasi sa perspective po ng hindi pa kaanib, talagang makakapagsabi sila ng mga kung ano pong naiisip nila po. No? Pero subukan lang natin. Wala naman po mawawala kapag sinubukan nating makinig muna. Hindi naman po automatic yun, Kuya. Na kapag ka nakinig ka, after nun, iglesia ka na. Yes. So, dadaan din tayo sa mga pagsusuri. Pakikinggan natin yung aral, may ituturo sa ating mga leksyon. At Diyos po at kayo ang mag-uusap kung talagang makita ng Diyos na karapat dapat tayo.
malalaman natin. Pero subukan natin makinig po ng aral ng Diyos kasi sa Iglesia ni Cristo po, napakaraming aktibidad. Halos linggo-linggo po. Opo. May mga aktibidad tayo sa loob ng Iglesia ni Cristo. So hindi lang pinag-uusapan yung pananampalataya natin, kundi yung kasiglahan natin habang ginagawa natin yung mga paglilingkod sa Diyos po. Tsaka pakikipagkapwa-tao. Ayun. Isa rin naman po kasi talaga sa utos ng Panginoong Diyos yan, Kuya CJ, Opo. Ibigin natin ang Panginoong Opo, Diyos ng buong puso natin, ng buong pag-iisip, Opo. at ibigin din naman natin ang kapwa natin gaya ng pag-ibig natin. Kaya hindi Sa natin ating yan sarili. pinagdadamot. Yes, Pag opo. sinabi ng ibang, corny nyo naman, kayo lang. Kung totoo po yun, sana hindi ako din, hindi naanyayahan noon kung talagang Opo. gusto nating solohin ito. Yes. Pero hindi po kaya natin binabahagi sa kanila. Tayo man, gusto natin, masaya kasi tayo na alam natin mapakikinggan nila. Kasi at the end of the day, ang Diyos naman ang magpapasya. Pagka niloob po, di salamat sa Diyos. At marami sa mga kapatid po natin, Opo. hindi lang yung faith, Opo. yung pananampalataya ang sinishare. Opo. Kahit tinatangkilik, Opo. Yung tinatangkilik po, yung material na maaaring ma-share ng mga kapatid po namin sa inyo, mahalaga yun. Opo. Magagamit po natin yun sa buhay na ito. Pero talagang ang pinaka number one po, ang pinaka mahalaga po na maaari naming ma-share sa inyo, maaari po naming maibigay po sa inyo, Opo. yung karunungan at maibahagi din po namin yung ating pananampalataya. Yung karunungan po ukol sa tunay at tama wastong paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Opo. Kuya CJ, Bitin. Bitin. ano yun, sabi ko Opo. kanina nag-usap tayo, Ano lang? talagang pagbate, Opo. mga kapatid natin sa buong mundo, pero ang dami nating pwede pang pag-usapan. Tama, Bitin. Talagang ano lang, like anniversary, Opo. masaya tayo. At salamat kasama po natin yung mga kapatid natin na nakikinig po sa INC Radio. Araw-araw pa. Yes, nanonood din sa INC Radio YouTube channel. At Opo. syempre, napapanood din po tayo Opo. sa INC TV. Kaya congratulations po sa Thank you Iglesia po. ni Cristo sa Opo. Kabuuan. Kuya CJ, sa inyo. Sa ating lahat po, happy anniversary po. Oy, sige. Baka may mga gusto ko pang Meron batiin ako. May babatiin din talaga ako. Go. Opo, pahabol po ulit po sa lahat po ng sumusubaybay at sumusuporta at tumatangkilik po sa programa po natin sa INC Radio. Maraming salamat po. Every Monday po hanggang Friday po kuya, ang atin pong masayang tahanan mula alas 8 po hanggang alas 9 po ng umaga. At maging po every Saturday naman, parehas po ng oras yung ating pong nagagabayang kabataan. Marami kayong kapupulutan po ng aral po, kung lalo na po sa panahon ngayon, iba-iba pong nangyayari sa paligid natin, maunawaan natin ano pong pwede nating gawin. Pagka medyo dumarating po sa punto ng buhay natin na naguguluhan tayo, ano bang mga gusto nating gawin, baka makatulong po sa inyo. Kaya po sa atin pong YouTube channel, pwede kayo mag-subscribe po sa INC Radio DZM 954. Yes, thank you so much, Kuya CJ. Babatiin ko lang po ang mga pangunahing tumutulong sa atin sa programang Ang Pagtawag, A Convert Story. Siyempre, yung mga Kuya Tech natin, lagi silang nandyan. Si Kuya William Siegfried Ku, Yun. si Ka Jerry Lapira, Opo. ang ating program manager. Hello po sa ating station manager, ang Kawali Taray. Opo. At si Ka Alvin Salazar, ang station manager ng INC TV. Opo. Thank you. Ang Ka Montreville Boy. Opo. Siyempre, thank you so much po sa inyo. Batiin ko rin po, Kuya Apo. CJ, anniversary naman ang aming pamilya. Ano po? Si kapatid na Kazilin Joy Oriondo, ang aking may bahay. Si kapatid na Kirk Van Christus Oriondo, ang aming anak. At sa mga kapatid po natin, sa mga pamilya po namin na nandyan sa Dinalungan Aurora, sa aking nanay, si Canila Oriondo. Sa mga kapatid po namin, mga mahal namin sa buhay na nandyan sa Gapan City, sa lokal ng Marilo, distrito ng Bulacan North. Sa mga kapatid po namin dyan sa Queensland, Australia, distrito po ng Queensland, sa lokal po ng Logan, sa Brisbane. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa laging pagsubaybay, pagsuporta po sa programang Ang Pagtawag, A Convert Story. At syempre, dyan din sa distrito ng Cavite, sa may lokal ng Imus. Binabati din po natin ang mga kapatid. Napakarami na po namin gustong batiin. Babatiin na lang natin Opo. ng isang kabuuan sa lahat po ng mga kapatid, ng mga kaanib, ng Iglesia ni Cristo sa buong mundo po. Opo.
Kami po ng Kuya CJ, mula po sa programang Ang Pagtawag ay bumabati po sa inyo ng Happy 110th Anniversary po!